Fiona! Naalimpungatan si Fiona mula sa pagkakatulog nang marinig ang malakas na sigaw ni Brennan mula sa kwarto nito. Halos dumagundong sa buong kabahayan ang sigaw ng lalaki. Lagot na naman ako sa dragon. Mukhang mabubugahan na naman ako ng apoy. Ano na naman kaya ang kapalpakan ng nagawa ko? Nagmamadaling umakyat si Fiona sa ikalawang palapag ng bahay, kung saan naroon ang kwarto ni Brennan. Naabutan niya na inihahagis nito ang mga damit mula sa closet. Sir, ano bang... Nabitin sa ere ang sasabihin sana niya kasabay ng panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang ayos ng lalaki. Tanging isang tuwalya lamang na nasa baywang nito ang tumatakip sa katawan nito. Kaya kitang-kita niya ang perpektong abs at biceps ng binata. Eyes up here, Fiona! Natauhan siya sa narinig at napatingin sa nakasimangot na mukha ni Brennan. Wala ka na bang ibang gagawin kundi kapalpakan? Nilabhan mo ba itong mga damit ko? Itinuro nito ang mga damit na nagkalat sa sahig. Yes, sir. Sabi mo kahapon labhan ko, di ba? Kaya nilabhan ko. Ano bang problema? Walang muwang na tanong niya, na lalong nakapagpalukot sa mukha ng kaharap. I told you to hand wash my clothes, right? But what did you do? Pinagsama-sama mo lahat sa washing. Look what happened. All of them were ruined. Sa hindi ako marunong magkusot ng damit eh. At saka, bakit pa ako magpapakahirap magkusot kung may washing machine naman? Automatic pa. Hindi mo man nagbalam na kailangang ibukod ang decolor sa puti. Where have you been all your life? Sa mall para mag-shopping? Sa bar para mag-party? Sa salon para magpaganda? Wala ka man lang bang alam kahit isang gawaing bahay? Hoy, sumusobra ka na ha? Anong magagawa ko kung sa corporate world ako sanay at hindi sa gawaing bahay? Sana kasi sa opisina mo ako pinagtrabaho. Hindi dito sa bahay mo. Ano ba kasing malay ko sa mga gawaing bahay? Pangangatwiran pa rin niya. Tinignan siya lalo ng masama ni Brennan. Baka nakakalimutan mo, Fiona. You volunteered to pay your father's debt to our company. Kaya matuto kang gawin kung anong gusto ko. Kung paano mo mababayaran ng utang na yun. Nakapamewang na paalala ni Brennan sa dalaga. Hindi naman maiwasan ni Fiona na mapatingin at madistract sa magandang katawan ng kaharap. Magbihis ka nga muna. Saka mo na lang ako bungangaan kapag may damit ka na. Napangisi si Brennan. Bakit? Naapektuhan ka ba sa katawan ko? I'm sure mga ganitong katawan na nagpapatili sa'yo. Ha? Ang asyumero mo lang ha? Naaalibadbaran kasi ako kaya pinagbibihis kita. Saka anong katawan ba ang sinasabi mo? Hindi naman kagandahan yung katawan mo. Ibinibilad mo pa sa harapan ko, akala mo naman makatulong laway. Talaga lang ha? Baka kaya sinisira mo mga damit ko para wala na ako maisuot at para bilad na bilad sa itong katawan ko. If I know, may lihim kang pagnanasa sa akin, Fiona. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga sa narinig. What? Hoy, asyumero ka na nga, bintangero ka pa. Oo na, hindi na mauulit. Idagdag mo na lang sa utang namin yung mga damit na yan. Kung wala ka nang kailangan, babalik na ako sa kwarto ko. Pagkasabi noon ay nagmarcha na paalis si Fiona sa kwarto ni Brennan. Siguraduhin mo lang na ito na ang huling mga damit ko na masisira mo, Fiona. Dahil hindi lang madadagdagan ng utang niyo sa akin. Pagsisilbihan mo rin ako habang buhay. Pahabol ni Brennan. Pero hindi na ito inintindi pa ni Fiona. Nagpunta siya sa kusina imbes na sa kwarto niya. Naalala kasi niya na hindi pa pala siya nakakapaghugas ng mga pinggan. Tambak na mga yun sa lababo. Baka simhala na naman siya ng mayabang na si Brennan kapag nakita ang mga hugasin. Ito na lang muna ang aatupagin ko. Baka ako pang masabon ng masungit na yon. Sinimulan niyang sabunin ang mga hugasin habang nagmamaktol. Bakit naman kasi wala siyang kasambahay? Ang laki-laki ng bahay ni isa wala man lang siyang kasama. Paano mga gawain dito? Lahat siya? Kawawa naman ang precious hands ko. Gosh. Napangusong tiningnan niya ang mga kamay. Kung alam ko lang na itong hihingi niyang kabayaran sa mga utang ni Daddy, hindi sana ako basta-basta pumirma sa kasunduan namin. Wala sana ako rito ngayon. Hindi sana ganito na naguhugas ako ng mga pinggan at isang dakilang katulong niya. Ano ba kasing problema ng lalaking yun? Mas mabilis naman yata kami makakabayad ng utang kung sa opisina na may mataas na posisyon niya ako nilagay. Hindi yung ganito. Bago pa makabuo ng 1,000,000 sa sweldo ko sa ganito. Hay, buhay. Pero huli na para magsisi siya.
Dahil malaki ang pagkakautang ng ama niya sa kaibigan nito, na ama naman ni Brennan, ay wala nang magawa si Fiona kundi ang tanggapin na lamang ang kabayaran gusto ng lalaki. Ang alam ng daddy niya ay nagtatrabaho siya sa kumpanya ni Brennan. Yun kasi ang paalam niya dito. Ngunit walang kamali-malay ang kanyang ama sa pagdurusang sinasapit niya sa kamay ng masungit na lalaki. Hindi rin naman niya gustong ipaalam yun sa daddy niya dahil ayaw niyang mag-alala pa ito. At dahil hindi siya sanay sa gawaing bahay, puro bulyaw at reklamo ang napapala niya sa tuwing may kapalpakan siyang nagagawa. Ay! Napatili si Fiona nang dumula sa kamay niya ang basong sinasabon. Ano na namang ginawa mo, Fiona? Napapitlag siya nang marinig ang boses ni Brennan. Natatarantang dinampot niya ang mga bubog sa sahig. Ouch! Daing niya nang may bumaong bubog sa daliri niya. Hey, are you okay? Malalaki ang hakbang na lumapit si Brennan at hinawakan ang kamay ng dalaga. Sandaling nawala ang pagiging masungit nito. Bakit mo kasi hinawakan ng mga bubog? Dapat winalis mo na lang. Tingnan mo, nagkasugat ka tuloy. Nataranta kasi ako nang marinig ang boses mo. Saka wag mo na nga akong sermonan. Nasugatan na nga yung tao eh. Hindi ka kasi nag-iingat. Nadulas naman kasi ang baso sa kamay ko. Sige, kasalanan pa ng baso. Huwag kang sarcastic dyan. Akin na nga yung kamay mo. Anong... At hindi inaasahan ni Fiona ang sunod na ginawa ni Brennan. Isinubo nito sa bibig ang daliri niyang nagdurugo at sinipsip yun. Anong ginagawa mo? Ramdam ni Fiona ang pamumula ng mukha niya. Para namang natauhan si Brennan sa ginawa. Ganito kasi ang ginagawa dati ni Mami kapag nagdurugo ang daliri ko. Mabilis nitong binitiwan ang kamay ng dalaga. Hugasan mo yan ng tubig, saka mo lagyan ng band-aid. Ako na magawalis itong mga bubog. Nag-iwas ito ng tingin kay Fiona. Okay. Pakituloy na rin ng mga hugasin na yan. Hirit ni Fiona bago mabilis na iniwan doon ng lalaki. Sinamantala na niya habang mabait pa ito. Naiwan naman na hindi makapaniwala si Brennan. Hindi magawang tawagan si Fiona. Langya, naisahan ako ng babaeng yun ah. Naiiling pero nangingiti na kumuha si Brennan ng walis at dustpan para alisin ang mga bubog sa sahig. Pagkatapos, itinuloy na rin niya ang mga hugasing iniwan ni Fiona. Ay, ano ba tong pinasok ko? Iiling-iling na wika niya sa sarili. Pagkatapos ng hugasin, tumuloy na si Brennan sa kanyang opisina na naroon lang din mismo sa loob ng kanyang bahay. Tahimik siyang nakatunghay sa kanyang computer nang bigla na lamang bumukas ang pinto. Mabilis niyang pinindot ang split button upang mamatay ang screen ng monitor nang makitang si Fiona ang biglaan pumasok sa silid. Don't you know how to knock? Asik niya sa babae. Pasensya na. Gusto ko lang naman magpatulong sa'yo. Sorry, hindi ko kasi mailagay ang bandage na to sa daliri ko. Pwede bang tulungan mo ako? Kanina ka pa nasugatan, ngayon mo palang gagamutin? Nilagyan ko pa kasi ng ointment. Baka kasi ma-infect. Pero nahirapan talaga ako sa paglalagay ng bandage since hindi naman ako left-handed. Napapalatak at napailing na lang si Brennan habang tinitingnan ang kamay ni Fiona. Hindi ka na nga magaling sa gawaing bahay. Pati ba naman sa pag-aalaga sa sarili mo, hindi mo rin alam? Akin na nga ang kamay mo. Utos niya sa babae pagkatapos niyang kuhanin ng bandage at ointment na dala-dala nito. Mabuti na lang maliit to. Anya nang makita ang sugat ni Fiona. Oo nga eh. Mag-iingat ka kasi sa susunod. It's an accident kasi. Kahit na. You should be careful, Fiona. Oo na. Para ka namang tatay ko. Teka, may natatago ka rin palang concern, no? Akala ko, puro ka lang pagsusungit. Inaalala ko lang na mawawalan ako ng katulong dito kapag nasugatan ka o napahamak dahil sa kalampahan mo. Katwiran ni Brennan na ikinasimangot ni Fiona. Hay nako. Akala ko pa naman concern. Takot lang palang mawalan ng katulong. Hindi na lang siya umimik. Nang hawakan niya ang kamay ni Fiona, may kakaibang sensasyon siyang naramdaman na may hatid na kung anong kilabot, na nanalaitay sa himaymay ng kanyang ugat. Biglang napakislot si Fiona na para bang kahit ito ay naapektuhan din sa pagdidikit ng mga palad nila. Pakunwaring tiningnan niya ito ng masama. Be still, Fiona, will you? Para namang natuod si Fiona at hindi kumibo. Ang kabog ng naguhuramentado nitong puso ay halos marinig na nito.
Mabuti na lang at sa kamay nito nakatutok ang pansin ni Brennan. Walang kaalam-alam ang lalaki sa nangyayari kay Fiona. Done. Wika ni Brennan matapos lagyan ng bandage ang sugat nito. Hinipan pa niya ang daliri nito na mas lalong ikinalakas ng kabog ng dibdib ni Fiona. Mabilis na lumayo sa kanya ang dalaga. Thank you. Kandaotal nitong wika kasabay ng pamumula ng magkabilang pisngi. No problem. Are you sure na sugat lang sa kamay ang iniinda mo? Bakit parang ang pula-pula naman ang pisngi mo? Patingin nga ulit ng kamay mo. No, wala na akong ibang iniinda. Kamay ko lang talaga ang masakit. Pero namumula pa rin ang mukha mo, Fiona. Sigurado ka ba talagang wala kang ibang nararamdaman? Hindi ka ba nilalagnat? Kailangan mo bang pumunta sa doktor? Let me check your temperature. Sunod-sunod na tanong ni Brennan dito. Iniangat pa niya ang kamay upang ilapat sa noon ni Fiona, pero mabilis itong umiwas. Ang OA mo na, sir. Salamat sa pagtulong sa akin na lagyan ng bandage ang sugat ko. I'm fine, thank you. Kasabay niyon ay agad na dinampot ni Fiona ang first aid kit, saka nagmamadaling lumabas sa opisina. Naiwan naman si Brennan na nangingiti sa nakitang reaksyon ng babae. Marunong ka rin palang mamula. Sambit niya na iiling-iling na natatawa habang sinusundan ng tingin ang papalayong dalaga. Malawak ang ngiti na muli niyang binuksan ng computer. Saka tinitigan ng may ningning sa mga mata ang larawan ni Fiona na wallpaper niya roon. Maganda si Fiona, balingkinitan, tipikal na Pilipina ang taas, malikit ang mukhang bilugan, kapares ng bilugin din itong mga mata. Cute na cute din siya sa ilong nitong matangos pero maliit. Ang mga labi naman nito ay natural na mapupula na tipong nag-aanyayang halikan. Her hair was black, thick and long. Halos umabot na yon sa bewang ng babae, kaya para itong isang diyosa. 25 years old na ito pero wala gaanong alam sa buhay dahil buhay prinsesa sa ama nitong byudo. Matanda lamang naman siya ng 2 taon sa dalaga pero hindi siya kagaya ni Fiona na walang alam sa bahay. Bata pa lamang siya ay sinanay na rin siya ng mga magulang sa negosyo nila. Ngayon ay siya na ang CEO ng De La Vega Telecommunication. Pinasok na rin nila ang mobile financial services tulad ng mobile payment, mobile banking, mobile commerce at marami pang iba na magpapagaan sa buhay ng mga tao. Samantala sa kinauupuan si Brennan sabay ng lumbaba. Ilang araw ko pa lang kasama babaeng yun para na akong baliw. Paano pa kaya kapag tumagal siya rito? Ano na lang ang mangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Sana lang talaga hindi ako mapasok sa ginagawa ko. Wika niya pa sa sarili. Kinaumagahan, kasi simula pa lang magsitilaukan ng mga manok, ay gising na si Brennan at nasa kusina na. Abala siya sa pagluluto ng almusal nilang dalawa ni Fiona. Alam niyang tanghali nang nagigising ang dalaga. Sakto ang naluto na niya ang lahat ng pagkain at magtitimpla na lang siya ng kape nang pumasok sa kusina ang babae. Mukhang hindi pa siya napapansin ito dahil naghihikab pa ito at halitang kababangon lamang sa higaan. Ni hindi ito nag-abalang suklayin ang mahaba nitong buhok na sa mga sandaling yon ay nakasabog sa mukha nito. Good morning, Fiona. Masiglang bati niya sa dalaga. Nabitin sa ere ang nakaangat nitong kamay ng tangkang mag-iinat. Good morning, sir. Gising na po pala kayo. Alanganing sagot nito. As you can see, nakaluto na nga ako eh. Kaya maupo ka na't sabayan mo na akong kumain. Nagluto po kayo? Oo. Ano naman palagay mo sa akin? Hindi marunong ng gawaing bahay. Nag-iisa ako rito, kaya dapat lang na marunong ako sa gawaing bahay. Kasama na ang pagluluto. Hindi naman ho sa ganun. Hindi ko lang talaga lubos sa kalain. Akala ko kasi umu-order lang kayo ng pagkain sa labas eh. Hindi ko gawain na mag-order ng pagkain sa labas. I prefer home-cooked meals. Healthy na, hindi pa magastos. And stop calling me ho. Parang pinapamukha mo sa akin na matanda na ako. Pasensya na, sir. Kumain na tayo. Gusto mo ba ng kape? Bakit pa kaya ako ni-hire kung kaya naman pala niya sarili niya? Bubulong-bulong na wika ni Fiona. Hindi pinansin ang tanong ni Brennan. Anong sabi mo, Fiona? Wala, sir. May narinig ka ba? Naningkit ang kanyang mga mata bago sumagot sa dalaga. Kaysa maging kalahi mo mga babuyog, maupo ka na rito at sabayan mo na ako. Saktong mainit na rin itong pinakulo kong tubig para sa kape. Tara na habang mainit pa ang mga pagkain.
Tahimik na lang na sumunod si Fiona. Naglalagay na ito ng pagkain sa pinggan nang magtanong. Bakit pala ang dami mong niluto, Sir Brennan? Anong meron? I figured na baka masakit pa ang sugat mo sa kamay at hindi mo pa magagawang magluto. Kaya ako na nagluto ng almusal nating dalawa. Dinamihan ko na rin just in case na magutom ang isa sa ating dalawa. May nakahanda ng pagkain sa fridge. Iinit na lang. Kaswal na sagot ni Brennan. Kain na. Sabi pa niya. Sisisantihin mo na ba ako? Bakit ko naman gagawin yun? Paano ko masisingil ang utang ng daddy mo kung sisisantihin kita? Ang laki nun. Ilang daang milyon yun. Pero ikaw ang nagluto ngayon. Baka ito na ang... I just did what I need to do, Miss Santaniel. Dahil alam kong wala kang alam sa pagluluto. Sa loob ng ilang araw na pananatili mo rito, lagi nilang sunog ang mga luto mo. Sayang ang mga pagkain pero hindi na lang ako nagsasalita. Pero do you think mapagtitiisan kong ganoong luto sa buong durasyon ng pagtira mo dito? You knew from the start na talagang wala akong alam sa gawaing bahay. Katwiran agad ni Fiona. Kaya nga, alam ko namang lumaki kang isang prinsesa. Pero dahil sa pagkalugi ng company nyo, kaya nawala sa iyo ang kinalakihan mong buhay. At siya ring naging dahilan upang magkautang ang daddy mo sa kumpanya ng ama ko. Kaya simula sa araw na to, I will be your teacher. Tuturuan kitang matutunan ng tama ang mga gawaing bahay. Napaawang ang bibig ni Fiona. You really know how to do household chores? Akala ko guni-guni ko lang yon. Hindi naman dahil sa pinanganak akong may kaya sa buhay ay wala na akong alam sa mga gawaing bahay. Pinalaki kaming magkakapatid ng mga magulang namin na maging independent. Kaya nga wala akong katulong sa bahay na to eh. So, why did you make me your maid then? Sabihin na lang natin, kailangan ko ng katuwang sa pamamalakad sa bahay na to. Lately kasi parang feeling ko masyado nang malaki at malungkot ang bahay na to para sa isang tao. Eh anong palagay mo sa akin? Clown? Pasasayahin ka? Ganun ba? Umiling si Brennan. Kahit saan talaga may sagot ka eh, no? Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Hindi mo ba minsan nararamdaman na parang may kulang sa buhay mo? Na parang sawa ka na sa ginagawa mo? Hindi ba nag-iisa kang anak? I'm sure nararamdaman mo rin yun. Hindi nakasagot si Fiona sa lalaki. Tama naman si Brennan. Minsan ay ganoon nga ang nararamdaman ni Fiona, lalo na kung nasa bahay lang ito. Kaya nga mas gusto pa nitong lumabas kasama ang mga kaibigan nito. Kasi yun ang paraan nito para aliwin ang sarili. Hindi ba totoo naman ako, Fiona? Oo na, tama ka na. Para ka namang napipilitan yan eh. Wala na nga akong sinabi, diba? Sumang-ayon na nga ako sa'yo. Ngumiti ang lalaki na ikinahigit ng paghinga ni Fiona. Genuine kasi ang ngiti ni Brennan na agad tumatak sa puso ng dalaga. So like what I've said, para hindi maubos sa kasisira at kababasag mo lahat ng gamit ko rito, I will teach you household chores. Isipin mo na lang na training mo rin to para naman in the near future, mapagsilbihan mo ng maayos sa future husband mo. Makahulugan ang ngiting nakapaskil sa mukha ni Brennan nang sambitin yun. Asawa? Gagad ni Fiona. Oo, asawa. Sino pa bang pagsisilbihan mo? May iba pa ba? Sumimangot ito. Bakit pa ako mag-aasawa kung gagawin ko rin ng taga-silbi ang sarili ko? Ayoko nga. My husband should treat me like a queen. Ganun dapat. Well, Miss Queenie, hindi naman sa lahat ng oras ay may kasambahay ka. O di kaya may asawang tutulong sa'yo. Siyempre, kailangan din naman na magiging asawa mo na magtrabaho para mabigyan ka ng magandang buhay. Pati ng magiging mga anak nyo. Isa pa, paano kung kagaya ng nangyayari ngayon sa daddy mo ang mangyari sa inyo ng mapapangasawa mo? Saan ka tatakbo? Sus, ang dami mo namang sinabi. Ang sa akin lang, malabo pa siguro mangyari na mag-aasawa ako. Una, nandito ako sa'yo. Nagbabayad ng utang ng daddy ko. Pangalawa, wala akong boyfriend. At pangatlo, hindi pa ako ready. Kasi kung sinasabi mo na kailangan ko rin gumawa ng gawaing bahay, syempre mag-aaral muna ako para maging handa ako at hindi nakakahiya sa mapapangasawa ko. Eh ano bang sinasabi ko sa'yo? Hindi ba nga tuturuan kita? Ngumuso si Fiona. Baka naman kung ano-anong ipagawa mo sa akin. Huminga ng malalim si Brennan. At ano namang palagay mo sa akin? Pahihirapan kang talaga? Bakit, hindi ba? Hindi. Bakit mo naman naisip na pahihirapan kita? Nagkibit-balikas si Fiona. Wala lang. Kasi naman ang dami ko nang nasirang gamit mo mula nang dumating ako rito. Malay ko ba na baka gumaganti ka lang?
Bakit ko naman gagawin yun? Aba, malay ko sa'yo. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Muli, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Brennan. Sige na, kumain na tayo. Mamaya ka na makipagbatuhan ng mga salita sa akin. Anya sa kapalihim na napangiti. Mukhang magiging exciting ang mga susunod na araw niya. Ilang araw pa ang lumipas, unti-unti nang nagagamay ni Fiona ang mga gawaing bahay sa tulong na rin ni Brennan. Naglaan talaga ito ng oras sa pagtuturo sa kanya. Katulad na lang ng araw na yon. Alam niyang mayroong importanteng lakad ng lalaki kaugnay sa negosyo nito. Pero hindi pa ito umaalis ng bahay kahit na nakabihis na. Matiyaga kasi nitong hinihintay na maplansya niya ng maayos ang pantalon na susuotin nito. Tama ba talagang ginagawa ko? Baka mamaya masunog ko na to. Alanganin ang ngiting tanong ni Fiona kay Brennan. You're getting the hang of it. Sundin mo lang ang pattern ng pantalon katulad ng turo ko sa'yo kanina. Malumanay na sabi ni Brennan. Tumango siya at nag-concentrate sa ginagawa. Nakailang pasada na siya ng plancha sa pantalon nito, pero parang hindi naman yun matuwid-tuwid. Sa halip, lalo pa yatang nagugusot. I didn't know na ganito pala kahirap mamalansya. Lukot ang mukhang honest ni Fiona sa isip. Sa sulok ng kanyang mata ay nahagip niya ang pagsulip ni Brennan sa relo nito. I guess he was already late. Kung bakit ba naman kasi ngayon pa niya naisipang turuan ako ng mamalansya. Saka, bakit ito pang isusuot niya ngayon? Meron naman siyang ibang damit. At pwede namang kagabi pa lang ay tinuro na niya sa akin to. Fiona! Ay, kalabaw! Napaigtad siya sa lakas ng tinig ni Brennan. Agad niyang nabitiwan ng hawak na plansya. What are you doing? Susunugin mo ba ang damit ko? Sa isang iglap ay nasa likuran na niya si Brennan. Mabilis nitong iniangat ang plansya na nabitiwan niya. Bahagya nang ang dumikit ang pantalon nito sa puwet ng plansya at muntika nang masunog kung hindi nito naagapang patayin yun. I'm sorry. Hindi na naituloy ni Fiona ang sasabihin nang mapagtantong halos nakadikit na ang katawan ng lalaki sa likuran niya. OMG! Tili niya sa isip. Bakit sobrang dikit naman ni Brennan sa akin? I could feel his muscular body on my back. Napakabango pa ng amoy niya kahit na hindi naman ganun katapang ang pabango niya. Maybe it's his natural male scent. Shucks, may nararamdaman din akong kakaiba na ano. Stop! What are you thinking, Fiona? Napapikit siya upang pawiin ang kakaibang damdaming binubuhay sa kanya ng pagkakalapit nila ng lalaki. Get a grip on yourself, Fiona. Huwag mong sabihin may pagnanasa ka na kay Brennan. Sitapan niya sa sarili sa isip. What are you thinking, Miss Fiona Santaniel? Bulong ni Brennan sa tenga niya. Sorry, nagulat kasi ako sa boses mo. But can you move a little further away from me, sir? Are you alright? Napasok ka ba ng plansya? Imbes ay sabi nito na may halong pag-aalala. No, it's not that. Okay lang ako. In case you didn't know, you're invading my personal space. Pagtataray na lang kunwari niya para hindi mahalata ng lalaki ang nararamdaman niya. I will move, but I need to do something first. What did he mean? What is he going to do? Is he going to make me face him and he will kiss? Oh my! Sambit niya sa isip. Nahigit ni Fiona ang hininga at muling ipinikit ang mga mata sa antisipasyon sa gagawin ni Brennan. Pero ilang segundo na ang lumipas ay wala siyang naramdaman na kahit ano. Then she heard him chuckle. This will do. You will have plenty of time to practice. This is your assignment for today. I'm getting late at kailangan ko nang pumasok sa opisina. Sambit nito, saka naramdaman ni Fiona ang paglayo nito sa likuran niya. Bumilang muna siya ng 10 bago lumingon sa lalaki na agad naman niyang pinagsisihan. Hindi pa pala ito totally na nakakalayo sa kanya. Kaya naman bumugo ang ulo niya sa malapader nitong dibdib. Dahil doon ay muntikan na siyang na-out of balance. Dahil sa gulat ay naging mabilis ang mga kamay niyang naghagilap ng makakapitan. Naging mabilis naman ang reflexes ni Brennan at agad siya nitong hinapit sa bewang upang hindi siya tuluyang matumba. Be careful, Fiona. I don't want you to get hurt. Bulong ni Brennan sa kanya. It's your fault because hindi niya na ituloy ang sasabihin nang ma-realize kung saan biglang kumapit ang mga kamay niya. Sa dalawang matigas at bahagyang maumbok nitong dibdib. Mabilis pa sa 4:00 siyang agad na bumitiw sa pagkakayapos ni Brennan. I'm sorry. I didn't mean to touch you there. Wala akong makapitan kaya doon naglanding ang mga kamay ko. Believe me,
Hindi ko talaga You don't need to apologize, Fiona. Naniniwala ako sa'yo. Puto nito sa kanya. May nakapaskil na mapanood yung ngiti sa labi ni Brennan. You can grab any part of my body anytime. Dugtong pa nito sabay kindat sa kanya. Bastos! Mabilis itong tinalikuran ni Fiona. What? May masama ba sa sinabi ko? Ewan ko sa'yo, Sir Brennan. Diyan ka na nga. Che. Nagmarcha si Fiona pabalik sa kanyang kwarto, nakakabog-kabog ang dibdib. Ang totoo kasi, may kakaibang pakiramdam na binuhay sa katawan niya si Brennan. At hindi niya alam kung ano yun at kung bakit parang apektadong-apektado siya. Pati ang puso niya hindi mapalagay. Bakit? Tanong ni Fiona sa sarili na sa poong dibdib. Bakit ganito ang epekto niya sa akin? Natatakot tuloy ako makita siya at baka may magawa akong nakakahiya sa harapan niya. Ay nako, ikaw na puso ka. Tigilan mong nararamdaman yan kay Brennan ha. Hindi yun maganda, okay? Katulong ka lang at nagbabayad sa kanya ng utang. Gets? Paalala niya pa sa sarili at muli na namang bumuntong hininga. Samantala, ang naiwang si Brennan ay hindi naman mapigilan ang tuwang nararamdaman habang sinusundan ng tingin ang papalayong dalaga. Inaamin niyang sinasadya niyang tudyuin ng babae upang makita ang magiging reaksyon nito at hindi naman siya nabigo. Kung hindi lang importante ang lakad ko ngayon, ayoko sanang umalis ng bahay. I'll be missing her. Samlit niya sa sarili. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga kailangan ng maid. Pero hindi ko rin kayang palagpasin ang pagkakataong binigay sa akin upang mapalapit ka sa akin, Fiona. Nangingiting dagdag pa niya sa sarili bago siya nagpasyang umalis. Noon pa man ay interesado na siya kay Fiona at sinamantala niya ang pagkakataon para makasama ito sa bahay niya. Masaya siya na araw-araw itong nakikita kahit na madalas ay para silang aso at pusa. Habang nasa daan ay hindi pa rin maiwasan ni Brennan ang mapangiti kapag naaalala ang mga nangyari sa pagitan nila ni Fiona nitong mga nakaraang linggo. Hindi pa man gaanong nagtatagal ang babae sa bahay niya ay punong-puno na ng kulay at saya ang araw niya dahil sa mga kapalpakan nito. Hindi naman siya talaga nagagalit, but on the contrary, he found it amusing. Mukhang masaya yata kayo ngayon, boss ah. Hindi napigilang puna ng kanyang personal driver na si Tony. Halata ba, Tony? Tumango ito habang nakasulyap sa kanya sa rearview mirror. Simula nang dumating sa bahay niyo si Ma'am Fiona, halos araw-araw ko na kayo nakikitang nakangiti. May progress na po ba? Anong progress ang tinutukoy mo? Progress sa relationship niyo. Hindi ba matagal ka nang may gusto kay Ma'am Fiona, sir? Ganun ba talaga ako kahalata? Naku, boss. Matagal na ako naninilbihan sa inyo. Hindi mo lang naman ako basta personal driver. Kababata mo rin ako. Halos sa inyo na rin ako lumaki dahil ang mga magulang mo nagpaaral sa akin. Kaya naman kilalang kilala na kita. Wala ka na yatang maitatago sa akin. Napakamot sa batok si Brennan. Well, hindi ko pa masabi kung anong klaseng relationship meron kami. Di ibig sabihin, hindi mo pa naaamin sa kanya nararamdaman mo? Hindi pa. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin. Tumawang si Tony. Hindi ko alam na may pagkatorpe ka rin pala, boss. Bakit hindi mo maamin kay Ma'am Fiona ang totoo simula sa umpisa? Aminin mo sa kanya na matagal ka nang may gusto sa kanya. Sa pagkakatanda ko, crush mo na yata siya simula pa nung dinala ka ng daddy mo sa kanila. Nasa college ka pa lang yata nun. Tony, paano mo nalaman yan? Tumawa na naman ito habang patuloy sa maingat na pagmamaneho. Boss, masyado ka kayang halata. Wala kang ibang mukhang bibig noon kundi ang pangalan ni Ma'am Fiona. Akala ko nga noon, niligawan mo na siya. Hindi pa kasi yun ang right time noon kaya hindi ako nagkalakas ng loob na ligawan siya. Baka ngayon na ang right time mo, boss. Ito na ang pagkakataon mo para maamin mo sa kanya ang totoo mong nararamdaman. Hindi kaya isipin niya na nagtitake advantage ako sa kanya? Bakit naman niya iisipin yun? Kasi naman, hindi itinuloy ni Brennan ang sasabihin nang maisip na wala nga palang alam si Tony tungkol sa kontratang pagkasunduan nila ni Fiona. Basta, mag-focus ka na lang nga sa daan. Huwag mo nang problemahin ang relasyon ko kay Fiona. Ako nang bahala dun. Ang totoo niyan ay tama lahat ng sinabi ni Tony. Hindi niya magawang magtapat kay Fiona ng nararamdaman niya noon dahil maraming nangyari. Mas lalo naman ngayon na naiipit ang babae sa atraso ng ama nito sa kanila. Baka isipin nitong ginagamit niya ang pagkakataong yun para sa pansarili niyang interes.
Kahit na may parte naman talaga na sinasamantala niya ang pagkakataon para mapalapit dito. Pero baka nga tama rin si Tony. Baka nga ito na ang tamang pagkakataon para sa kanya. Siguro, lalakasan na lang niya ang loob. Bahala na kung ano magiging sagot ni Fiona. It's now or never. Dahil habang tumatagal na nakakasama niya ito, mas lalong lumalalim ang nararamdaman niya para sa babae. Kaya buunahan pa siya niya. Magtatapat na siya ng nararamdaman niya dito. Kinagabihan ay bumili si Brennan ng cake at bulaklak upang ipasalubong kay Fiona. Tonight is the night. Nakangiting sambit niya sa sarili. Good luck, boss. Pagpapalakas ng loob na saad ni Tony sa kanya nang makarating na sila sa bahay niya at makababa siya ng kotse. Tango lamang ang itinugon niya sa driver bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Kakabog-kabog ang dibdib na agad na hinanap ng mga mata niya si Fiona. Where is she? Tanong niya sa sarili. Pumunta siya ng kusina upang tingnan kung nandoon ang babae, pero hindi niya ito nakita roon. Fiona? Malakas na tawag niya sa pangalan nito. Inilapag niya ang dalang cake at bulaklak sa lamesa, saka dali-daling umakyat sa taas kung saan naroon ang kwarto ng babae. Pero wala rin ito doon. Panic started to rise in him. Fiona! Fiona! Nasaan ka ba? Agad niyang inisa-isa ang mga kwarto sa taas upang tingnan kung nandoon ito. Pero bigo pa rin siya. Ni anino nito ay wala. Mabibilis ang mga hakbang na muling bumaba si Brennan upang tingnan sa hardin ng babae. Fiona! Sigaw niya. Fiona! Nasaan ka ba? I'm here. Anang mahinang tinig na narinig ni Brennan. Fiona? Yes, nandito ako. Where? Where are you? Napalingalinga si Brennan sa paligid pero hindi niya ito matagpuan. Fiona! I said where are you? Here. San nga? Sang banda ka ba naroon? Please make your voice louder dahil hindi kita marinig. Dahil sa sobrang hina ng boses ni Fiona, ay hindi sigurado si Brennan kung saan banda niya ito hahagilapin. Dito sa may... Impit na hiyaw nito. Dali-dali namang sinundan ni Brennan ang tinig ni Fiona. Muli siyang bumalik sa kusina dahil parang doon niya ito naririnig. Fiona, are you okay? Nasaan ka ba? Walang Fiona sa may kusina. Saka lang napansin ni Brennan na bukas ang malaking bintana sa may lababo at may telang nakasabit sa puno ng bayabas na malapit doon. Nasa puno ng bayabas ka ba? Tanong niya dito habang sumasampa sa lababo upang silipin kung naroon nga ito. Wait, don't. Huwag kang sisilip. Stop wherever you are. Sabi ng babae. What? So you're indeed in a tree. Anong ginagawa mo dyan? Bumaba ka nga at baka kumapano ka pa dyan. Hindi niya pinakinggan ang sinabi ng babae. Sa halip, nang makatungtong siya sa lababo, ay agad niyang inilabas ang kalahati ng katawan sa bintana upang tingnan kung nasaan ito. Pero para siyang ipinako sa kinaroroonan dahil sa nakitang tagpo. What are you doing, Sir Brennan? Hindi ba sabi ko na huwag kang sisilip? Pumikit ka, kundi dudukutin ko ang mga mata mo. Hindi magkamayaw na sigaw ni Fiona habang pilit na inaabot ang padang nalilis. Nakasabit kasi yon sa isa sa mga sanga ng puno ng bayabas at ang dulo ang siyang nakita ni Brennan sa may kusina kanina. Kaya naman, kitang-kita niya si Fiona habang pilit itong kumakapit sa isa sa mga sanga ng puno at inaabot ang pada nito na tanging ang red lace panty lang ang suot na pang-ibaba. Mr. Brennan de la Vega, where's your manner? Get back in there and don't look. I swear, tototohanin kong pagdukot sa mga mata mo. I'm sorry. Dali-daling nag-iwas ng kanyang mga mata si Brennan. Sunod-sunod ang paglunok na ginawa niya para ikalma ang sarili. Bakit ka kasi nandyan sa puno ng bayabas? Ano bang ginagawa mo dyan? Nakakita kasi ako ng hinog na bunga. Natakam ako. Hindi ko siya kayang akitin mula sa labas dahil napakataas na mga sanga. Kaya naisipan kong dyan dumaan sa bintana. Let me help you get down from there. Promise I won't look. Baka mapano ka pa sa pagbaba mo. I'm fine. Nagawa ko ang akitin to kaninang mag-isa eh. Ngayon pa bang pababa ang hindi? And look what happened to you. Nakaakyat ka nga pero... Kasalanan mo talaga kaya nangyari to. Dahil nagulat ako sa pagdating mo. Hindi ko naman alam na dediretso ka kaagad dito sa kusina. Putol ni Fiona sa sasabihin pa niya. Alright, hindi na ako makikipagtalo pa sa'yo.
But please hayaan mong tulungan kitang makababa dyan. I don't want you to get hurt. No, stay where you are. Ano ba, Fiona? Huwag na nga matigas ang ulo mo. Pangako, hindi ako titingin. Isa pa, don't you think it's too late para mahiya ka sa akin? After all, I saw everything. Nakuha pa talagang tudyuhin ni Brennan ang babae. Bastos ka talaga. Aba, ako pa ngayon ang bastos. Hindi ko naman sinabing ibitin mo yun ang sarili mo para makita ko ang... Oo na. Manahimik ka na. Saka pwede ba? Tantanan mo ako sa mga pambubuska mo. Nahihirapan na nga ako rito eh. Napailing si Brennan. Alright, I will stop teasing you sa isang kondisyon. Pati ba naman yun may kondisyon pa? Ayaw mo? Lilingon ako. No, sige na nga. Ano ba yun? Hayaan mo kung tulungan kitang makababa. Mataas din ang lalaglagan mo kapag nagkataon. Mababalian ka. May hibig pananakot na wika niya sa dalaga. Hindi ka agad sumagot si Fiona. Halatang nag-iisip pa ito. Promise hindi ka titingin? Anito maya-maya. Hindi, I swear. Inilipat pa ni Brennan ang kanang kamay sa kanyang dibdib. Okay. Agad na sumampa si Brennan sa puno ng bayabas. Hindi na niya alintana kung nakasuot pa rin siya ng formal suit at naka-leather shoes. Sanay siya sa pag-akyat ng mga puno kaya walang kahirap-hirap siyang magpalipat-lipat sa mga sanga ng bayabas. Dahil sa mahaba ang kanyang mga bisig ay naabot niya ang palda ni Fiona. Ilang lipat pa ng sanga ay narating niya kung nasaan ang dalaga at hindi tumitingin ditong hinubad niya ang coat na suot. Itali mo na lang muna to sa baywang mo. This is much better than putting your skirt back on. Mukhang hindi mo maisusuot agad yan dahil sira na ang hook at waistband. Thank you. Mahinang sagot ni Fiona. Pero nang aabutin na nito ang coat niya, ay bigla na lang dumulas ang pagkakatapak nito sa sanga at napabitiw sa kinakapitan. Naging mabilis ang reflexes ni Brennan nang makitang mahuhulog si Fiona. Agad niyang hinapit ang bewang nito upang agapan sa pagkakahulog. Pero dahil sa naka-leather shoes siya, ay bigla rin siyang nadulas. Huli na upang kumapit pa siya sa sanga dahil pabagsak na sila pareho sa lupa. Tanging pagyakap ng mahigpit na lang kay Fiona ang kanyang nagawa upang proteksyonan ito. Fiona, are you alright? Nag-aalalang tanong niya sa babae nang hindi ito gumagalaw sa pagkakadagan sa kanya. May masakit ba sa'yo? Nasaktan ka ba? Biglang iniangat ni Fiona ang mukha nito mula sa pagkakasubsob sa dibdib niya at matalim siyang tinitigan. Get your hands off me. Mariing sambit nito. Sakalang napagtanto ni Brennan kung saan nakahawak ang mga kamay niya. Ang isang bisig niya ay mahigpit na nakapulupot sa bewang ni Fiona, at ang isa naman ay sapu-sapu ang puwetan nito. Mabilis pa sa 4:00 na agad niyang kinalas ang mga bisig sa katawan ng babae. I'm sorry. I didn't mean to. I was just trying to protect you. Kandautan niyang paliwanag. Agad na umalis si Fiona mula sa pagkakadagan sa kanya. Saka hinaklit ang coat niyang naipit sa likuran niya. Hey, are you alright, sir? May masakit ba sa'yo? Did you hurt your back from the fall? I don't think so. Hindi na natapos ni Brennan ang sasabihin dahil inalalayan na siya ni Fiona paupo at agad nitong iniangat ang polo niya. What are you doing, Fiona? Tinitingnan ko kung may pinsala ang katawan mo. Baka nag-fracture ka sa bagbagsak natin. You even cautioned me from the fall. I need to see it para madala kita sa malapit na ospital. Ano ba kasing iniisip mo? Halos 5 talampakan din ang taas ng kinabagsakan natin. You protected me from hurting. Katawan mong pinangsangga mo para hindi ako masaktan. Kaya kailangan kong malaman kung saan banda ang masakit sa'yo. Walang ano-anong itinaas ni Fiona ang polo niya. Para itong nag-check ng specimen sa laboratory dahil pinasadahan pa nito ng mga daliri ang harap at likod niya. Oh, okay. Go on. You're free to check me out. Nakangising sambit niya sa dalaga. Ginagawa ko to dahil nagigilty ako. Kaya wag kang umiti dyan na para kang baliw. Baliw sa'yo. Bulong niyang mingiti. Anong sabi mo, sir? Wala. Tingnan mo na lang ang katawan ko kung may damage ba at pagbabayaran ko sa'yo. Ba't? Joke lang, Fiona. Ito naman, hindi na mabiro. Inirapan muna siya ng babae bago siya ininspeksyon. Pero hindi na napigilan ni Brennan ang pag-alpas ng isang malutong na tawa dahil sa kaseryosohan nito.
May nakakatawa ba, Sir Brennan? Malakas siyang hinampas nito sa dibdib. Ouch! Daing niya habang sapo-sapo ang tagiliran sa pagpipigil na matawa. Wala namang nakakatawa. Just go on. You're most welcome to check my body. But don't you think this isn't the proper place to do it? We can go to my room if you like. Doon mas makikita mo ng maayos ang katawan ko. Dagdag pa niya sabay kindat dito. You're playing with me. Walang masakit sa'yo. Tumayo ka na dyan bago pa ako tuluyang mainis. Asar na sambit ni Fiona sa kanya, sabay palo sa kanyang braso. Sa pagkakataong yun ay talagang nasaktan siya dahil natamaan nito ang nalamog na parte ng braso niya. Agad na bumalatay sa mga mata ni Fiona ang pag-aalala. Hey, I'm sorry. I didn't mean to. Nasaktan ba kita? Ikaw naman kasi ang kulit mo. Nakukuha mo pa akong tudyuhin sa ganitong klase ng sitwasyon. Saan ba talagang masakit? Patingin nga. Sorry na nga. Pasensya ka na sa kakulitan ko pero masakit talaga, Fiona. Pag-arte niya. Pero ang totoo ay gusto lang talaga niyang asikasuhin ng dalaga. Saan nga? Here. Turo ni Brennan sa bandang dibdib niya. Patingin nga kasi. Hinawakang muli ni Fiona ang laylayan ng polo ni Brennan at tinangkang iangat yon. Pero hinilo ni Brennan ang kamay nito at pinagsaligop sa kanyang kamay. God, what should I do with you, Miss Fiona Santaniel? What do you mean? I mean, hindi mo ba alam ang ginagawa mo sa akin? Titig na titig sa magandang mukha ng dalaga na sabi niya. Anong... You're driving me crazy, Fiona. Don't you pull another stunt like that. Kahit na mababa lang ang babagsakan mo, hindi ko maaatim na masaktan ka. What do you mean, sir? Don't you get it? Are you that dense? Tiningnan niya ang babae ng buong pagmamahal. I care so much about you. It doesn't matter whether I get hurt or not. Mas importante sa akin na maayos ka. Kung ano-anong senaryo nang pumasok sa isip ko nang hindi kita makita kanina. And then, I saw you on top of the tree. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinakaba. Napaawang ang mga labi nito habang nakatingin lang sa kanya. I love you, Fiona Santaniel. I love you, noon pa man. Noong unang kita ko pa lang sa'yo. Nabalot ng katahimikan ang buong paligid pagkatapos ng pag-amin yun ni Brennan. Matagal na natulala sa kanyang harapan si Fiona. Akala nga niya ay hindi na ito magsasalita pa, pero nakuha nitong ibuka muli ang bibig pagkatapos ng mahabang sandali. Paano noon pa man? Hindi kita maunawaan, Sir Brennan. Nagkita na tayo noon, hindi ba? Oo, pero matagal na yun. I know, pero mula noon hindi ka na nawala sa isip ko. Para kang glue na bigla na lang dumikit sa utak ko at hindi na maalis-alis. You made an impression on me. Ang pagiging inosente mo, pagiging carefree, at ang palagi mong pangngiti. Lahat ng yun ay natatak na sa isip ko. Starting that day, ginulo mo na ang lahat-lahat sa akin, Fiona. Pati pagtibok ng puso ko hindi na matigil-tigil. Kaya nangako ako sa sarili ko na nililigawan kita. Pero umalis ka. Nag-aral ka sa Amerika kaya hindi ko kaagad na isagawa ang plano ko. Nung bumalik ka naman, naging abala ako sa trabaho ko. Mahabang pahayag ni Brennan. At ngayon ka nakakita ng pagkakataon? Tumango siya. Oo. Sabihin mo nang sinadya ko ang lahat. Dahil totoo namang ginamit ko ang kahinaan mo. Ng daddy mo. Para makasama ka. Pero nagawa ko lang yun dahil desperado na talaga ako. Dahil hindi ko na alam ang gagawin ko kung paano ko ba aaminin ng totoo sa'yo. Kaya sinamantala ko ng pagkakataong to dahil natatakot akong baka tuluyan ka nang mawala sa akin. Ang sama mo. Hinampas ni Fiona ang dibdib ni Brennan. May kalakasan yun kaya napangiwi siya. Sorry na. Ito lang talaga ang alam kong paraan. Ang sabihin mo, torpe ka. Natawa si Brennan sabay kamot sa ulo. Aminado naman ako sa bagay na yan. Kaya nga nilakasan ko na ngayon ang loob ko dahil ayoko nang mamuhay ang takot dito sa puso ko. Ang gusto ko na lang ay ang ipakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Kinuha niya ang palad ni Fiona at ginawaran yun ng masuyong halik. Hey, sinabi ko bang okay na? Hindi pa naman ako pumapayag ah. Bakit nangahalikan ng kamay? Hindi pa ba? Parang umuoo ka na kanina eh. Hindi pa, no? Dalagang Filipina ako kaya dapat mandigaw ka muna. Ganon? Napakamot sa ulo niya si Brennan. Sige na nga.
Alam ko rin naman na sasagutin mo rin ako eh. Awat, ang lakas ng loob mo ah. Diyan ka na nga, sir. Mabilis na tumayo si Fiona at iniwan ng lalaki. Nang makarating sa loob, natigil siya sa paghakbang nang makita ang mga dala-dala kanina ni Brennan. Napangiti siyang lumapit doon bago dinampot ang bulaklak at sinamyu iyon. Ang bango. At parang ang sarap. Anya, nasakik nakatingin. Masarap talaga yan dahil ako mismo ang bumili. Ay, kalabaw na malaki. Mabilis na nilingon ni Fiona ang nagsalita. Ano ba? Bibigyan mo ba talaga ako ng sakit sa puso, sir? Hindi ah. Saya sa puso lang ang gusto kong ibigay sa'yo. Kaya Fiona Santaniel, will you marry me? Unti-unting nanlaki ang bilugan nitong mga mata. Ano? Kasal? Ni hindi mo pa nga ako nililigawan, kasal na agad ang gusto mo mangyari. Bumuntong hininga si Brennan. Gusto ko lang malaman. Gusto mo ba ako, Fiona? Seryoso itong nakatitig sa kanya. Para namang nalulunya ang sariling dila. Nanunood kasi sa kaloob-looban niya ang titig ng mga nangungusap nitong mga mata. Tagos na tagos yun na naging sanhi ng muling paglirigo doon ng kanyang puso. Hindi tuloy siya halos makahinga. Fiona, untag ni Brennan sa kanya. Lumunok muna siya bago sumagot. Pumadyak siya sa sahig. Ano ba? Bakit pinipressure mo ako? Hindi ka ba makahintay at kasal agad-agad ang gusto mo? Hindi naman sa ganun. Takot nun talaga akong mawala ako sa piling ko. Ganun kita kamahal, Fiona. Nababasa ni Fiona ang sinseridad sa mga mata ni Brennan, kaya ang mababang pader na iniharang niya sa puso ay unti-unti na nitong nabubuwag. Hindi naman katakatakang mahulog siya rito. Bukod sa gwapo at mayaman, mabait at maunawain si Brennan. Mga katangi ang hinahanap niya sa isang lalaki. Pag-iisipan ko muna, ani Fiona makalipas ng ilang sandali. Ilang araw? Araw? Teka lang. Fiona. Ano ba? Huwag kang ano dyan. Sige na nga. Anong sige na? Inirapan niya ito. Ang torpe mo na nga, ang slow mo pa. Ano ba sa palagay mo, sir? You mean, tayo na? Anong tayo na? Tayo na as in girlfriend na kita. Yun naman ang sinasabi mo, hindi ba? Anong girlfriend? Namiwang si Fiona. Magkali naman nga tayo, Mr. De La Vega. Ako nga, wag mong pinaglololo ko. Ano? Mali ba ako? Mali, dahil fiancé mo na ako, hindi girlfriend. Biglang nagdiwanag ang mukha ni Brennan. Para bang nawala ang nakatabong maiitim na ulap sa mukha nito at biglang nagpakita ang haring araw. Pagkatapos, binuhat siya nito. Yahoo! Tayo na nga! Magiging Mrs. De La Vega ka na! Anito sabay ikot sa kanya. Sir Brennan, ano ba? Ibaba mo nga ako. Nahihiliw ako. Wika ni Fiona kasabay ng pagtawa. Wala ring paglagyan ng kasiyahan niya. Alam niya sa puso niyang mahal na rin niya ito, kaya hindi na niya ito pahihirapan pa. Ibinaba siya ni Brennan bago siniil ng mapusok na halik. Halos mapugto ang kanyang hininga nang pakawalan siya nito. Ganyan ba ang torpe? Nangahalik ka agad? Nakangusong wika niya. Natawa ito. Wala nang dahilan para mangimi pa ako dahil ikakasal na rin naman tayo sa isang araw. Ano? Hoy, umayos ka nga. Kanina girlfriend, tapos sinundan mo ng kasal. Tapos sa isang araw asawa na kita? Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Bakit ko pa patatagalin kung doon din naman tayo tutungo? And stop calling me sir, okay? I want you to call me love. Abat, demanding. Oo na. Mabuti naman love. Nakangiting sabi ng binata sabay halik muli sa dalaga. Naisip ko na tama ka rin. Bakit mo pa patatagalin kung doon din tayo tutungo? Pero ni Singsing nga wala ka pang nilalagay dito sa daliri ko. Huwag mo sabihin sa akin nag-propose ka tapos hindi ka pala handa. No. Mabilis na dumukot si Brennan sa bulsa ng suot na pantalon. Lagi ko tong dala-dala, kaya ready ako namang sandali. Binuksan nito ang kaheta at tumambad sa nobya ang singsing na may kumikinang na malaking diamante sa ibabaw. Napasinghap siya ng malakas. Binibiro lang naman niya ang lalaki pero handa pala ito talaga. Ganyan mo ba talaga ako kamahal para palagi mong ihanda ang singsing na yan? Oo naman love.
Ganon? Bakit lagi mo kong sinusungitan at pinahihirapan sa gawaing bahay? Sorry na. Gusto ko lang namang mapapansin sa'yo eh. Saka gusto rin kitang turuan na matuto sa gawaing bahay. Para pag mag-asawa na tayo, di ba may alam ka na? So, katulong nga talagang hanap mo at hindi asawa? Hindi naman sa ganun. Pero syempre, kapag may anak na tayo, ikaw ang magtuturo sa kanila na maging independent at marunong sa mga gawaing bahay. Ganon? Ikaw, anong gagawin mo? Magtatrabaho para sa atin. Mayaman ka naman, love. Bakit hindi ka nalang kumuha ng kasambahay, ha? Fiona, my love, I will do that naman. Pero sa ngayon, ayaw mo bang masolo natin ang isa't isa lagi dito? Gusto. Yun naman pala eh. Pwede ayos. Kaso, sinong katulong ko sa mga gawaing bahay? Nakakapagod kaya maglinis araw-araw. No worries. May papupuntahin na ako dito once a week na tagalinis, tagalaba, para rin makafocus ka na sa pag-aaral magluto. Ayos ba? Thank you, Brennan. Okay na okay. Sa tuwa ay nayakap niya ang nobyo. Tatanungin kita ulit. Miss Fiona Santaniel. Wika nito nang magbitiw sila. Will you be my better half for the rest of my life? Hindi kita gagawin katulong. Gagawin kitang reyna ng tahanan kong to. Na magiging tahanan mo na rin. Nangilid ang mga luha ni Fiona sa narinig. Pagkatapos ay sunod-sunod na tumango. Yes, Mr. Brennan de la Vega. Yes, I will marry you. Agad namang isinuot ni Brennan ang singsing sa kanya bago siya niyakap muli ng mahigpit. Para bang ayaw na nitong pakawalan pa siya. Nang gabing yun, masaya silang dalawa na nagsalo sa isang masaganang hapunan na mismong si Brennan ang naghanda. Tanging naging tagapagmasid lang siya ng nobyo. Marami silang napag-usapan habang kumakain. Mga plano nito sa magiging pamilya nila at kung ano-ano pa. Hindi pa rin ako makapaniwala sa bilis na nangyari sa ating dalawa ngayon. Parang kailan lang ay ang sungit-sungit mo sa akin. Pero ngayon, magiging asawa mo na ako. Wika niya sa nobyo. Yeah, I'm sorry ulit kung nagsusungit ako sa'yo noon. Hindi ko lang kasi alam ang iaakto ko eh. Napapangunahan ako ng takot na baka busted agad ako sa'yo. Saka nasabi ko na naman sa'yo na nagpapapansin lang naman ako eh. Hays, kahit pala gwapo natatorpe rin talaga, no? Inaamin mo ng gwapo ako? Kailan ko ba sinabing pangit ka? I felt it, love. Ewan ko sa'yo, Brennan. Love, I want you to call me love, diba? Please. Nakungusap ang mga matang tiningnan siya nito. Malapad siyang napangiti. Yes, love. Sorry. Hindi pa kasi sanay. Nagulat siya nang bigla siyang kabigi ni Brennan at halikan sa labi. Agad naman siyang nagpaubaya sa lalaki. Ilang linggo rin ang lumipas at mabilis na naisaayos ni Brennan ang kasal nila. Isa lang yung civil wedding na tanging si Tony lamang ang saksi nila. Hindi pa nila yun masabi sa kanilang pamilya, lalo na sa ama ni Fiona. Hindi pa kasi niya alam kung ano magiging reaksyon nito. Pero isang umaga, habang nagdidilig si Fiona sa hardin, ay biglang tumunog ang doorbell. Agad niyang pinatay ang gripo at tinungo yun. Nagulat siya nang mabungaran doon ng kanyang ama. Seryoso ang mukha nito habang titig na titig sa kanya. Dad? Anong ginagawa niyo dito? Nauutal na tanong ni Fiona. Anong ginagawa ko rito? Hindi ba dapat ikaw ang tinatanong ko niyan? Nasaan si Brennan? Umuusok ang ilong na tanong nito. Napatingin siya sa kabahayan. Sakto namang lumabas doon ang hinahanap ng kanyang ama. Kaya mabilis nitong sinugod si Brennan. Isang malakas na suntok ang ibinigay nito sa kanyang asawa. Dad! Napasigaw si Fiona at agad na dinaluhan si Brennan. Mr. Santaniel, magpapaliwanag ho ako. Ani Brennan habang sapo ang nasaktang pisngi. Magpapaliwanag? At paano, ha Brennan? Paano mo ipapaliwanag sa akin ginamit mo ang anak ko para singilin ako? Anong klase kang lalaki? Bakit hindi ka sa akin nagsabi? Bakit ang anak ko pa? At bakit dito? Anong ginawa mo sa kanya, ha? Magsalita ka. Akmang susugurin itong muli ng kanyang ama, pero mabilis itong naharangan ni Fiona. Umiiyak na niyakap niya ang ama. Dad, please, tama na. Mahal ko po si Brennan. Huwag mo siyang saktan, please. Mahal? Paano nangyari yun? Wala ka pang 3 buwan dito.
Kaya pala panay ang mga dahilan mo at hindi ka umuwi, dito ka pala nagtatrabaho. Sabihin mo sa akin, anong trabaho mo sa kanya? Yung totoo, Fiona. Magsabi ka. Galit na tanong ng Ginoo. Dad, ang totoo. She's now my wife, Mr. Santaniel. And believe me, mahal ko po ang anak niyo. Putol ni Brennan sa iba pang sasabihin ni Fiona. What? What did you say? Nag-aapoy ang mga mata ng ama ni Fiona na tiningnan si Brennan. Parang kakainin nito ng buhay ang kaharap. Fiona, magsabi ka ng totoo. Pinagsamantalahan ka ba ng lalaking to, ha? No, Dad. Walang ginawang masama sa akin si Brennan. Totoo ang sinasabi niya. Mahal niya ako at mahal ko rin siya. At kasal na kami. Kasal? What the heck are you saying, Fiona? Dad, tama ang narinig mo. Kasal na kami. Nagmamahalan kami, so please, Dad, calm down. How can I calm down if you made me look like a fool, ha? Hindi kita pinalaki at pinag-aral para lang maging pambayad sa utang ko. Ako ang may atraso sa kanilang pamilya. Ako ang dapat nang magbayad dun. Isa pa, may usapan na kami ni Fernando. Hindi mo ba alam na dinaya ka lang ng lalaking to? At ngayon malalaman kong nagpauto ka rin at nagpakasal. Dinuro ng kanyang ama si Brennan. Hindi po totoo yan. Mahal ko siya, Dad. Please try to understand me. Understand? No, Fiona. Kaya sasama ka ngayon din sa akin. At pagkasabi niyo ng kanyang ama ay mahigpit siya nitong hinawakan sa braso at hinila palabas at pasakay sa nakaabang na kotse. Mr. Santaniel, please, huwag niyo pong gawin sa amin to. Ako may kasalanan dito. Ako ang dapat na pahirapan niyo. Huwag si Fiona. Pakiusap. Habol ni Brennan sa Ginoo. No, De La Vega. You crossed the line. Iuuwi ko ang anak ko. Sinamantala mo ang lahat at hindi kita mapapatawad. Walang nagawa si Brennan nang mabilis na pinaharurot ng driver ng mga Santaniel ang sinasakyan ng mag-ama. Hindi naman niya pwedeng sagarin ang galit ng ama ni Fiona dahil ayaw niyang magkasira ito at ang kanyang asawa. Mas mainam siguro na kausapin niya ito ng masinsinan para maintindihan ito ang side niya at para na rin mahingi niya ng formal ang kamay ni Fiona rito. Sa kabilang banda, habang lumalayo ang kotseng sinasakyan ni Fiona, ay hindi tumitigil sa pagtulo ang mga luha niya. Hindi niya alam na hahantong sa ganoon ng lahat. Akala niya ay matutuwa ang daddy niya sa ginawa niya. Hindi pala. Mas lalo lang pala itong magagalit. Dad, please, ibalik mo na ako sa asawa ko. Nakikiusap niyang wika sa tabi nito. No, Fiona. Hindi mo asawa si Brennan. Hindi ko matatanggap na nilinlang ka niya. Mariing sagot nito. Pero Dad, kagustuhan ko ang lahat ng to. Walang namilit sa akin. Ayaw ko lang naman na mag-alala ka pa. Naroon na tayo, Fiona. Mali pa rin ang lahat. Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Hindi ko mapapatawad ng sarili ko. At hindi kita inutusan para magpaalila sa lalaking yun. Pero maayos naman ako. Gusto ko lang naman tulungan ka kaya nagkusa ako lumapit sa kanya. In fact, Brandon took care of me. Wala nga siyang ginawa kundi ipamper ako. Kahit pa. Pero Dad, wala nang pero-pero, Fiona. Ang desisyon ko masusunod ngayon. Labas ka sa utang ko kaya manahimik ka na lang dyan at sundin ang gusto ko. Maliwanag? Walang nagawa si Fiona kung hindi ang manahimik. Tikom ang kanyang bibig kasabay ng kanyang pagtangis hanggang sa makatulugan na niya yun. Nagising na lang siya sa isang tapik sa kanyang balikat. We're here. Sabi ng kanyang ama na nasa labas na ng nakabukas na pinto ng sasakyan. Inilinga muna niya ang mga mata sa paligid. Nanlaki ang mga yon nang makita ko nasaan sila. Dad, bakit dito? Akala ko ba sa bahay lang natin tayo uuwi? This is also our house, kaya bumaba ka na riyan. Malamig nitong wika sa kasya tinalikuran. Hindi pa sana bababa ng kotse si Fiona nang muling magsalita ang kanyang ama. Huwag mo subukan ng iniisip mo, Fiona. Mas lalo ka lang mahihirapang makabalik sa kanya. Laglag ang mga balikat na umibis ng kanilang kotse si Fiona. Sumalubong agad sa kanya ang hanging amihan na nagmumula sa karagatang nasa harapan nila. Sa halip na sa mansyon nila siya inuwi ng ama, sa La Union siya nito din nila, sa rest house nila. Matagal na rin silang hindi nagagawi roon mula pa noong mamatay ang mommy niya. Siguro gusto talaga siyang ilayo ng kanyang ama kay Brennan, kaya naisipan nitong doon siya dalhin. Hindi kasi alam ng kanyang asawa ang lugar na yon.
Tuloy-tuloy na pumasok si Fiona sa villa na yari sa matitibay na kahoy. Dumiretso siya sa kanyang silid at doon muling nagiiyak. Hindi niya kakayaning malayo ng matagal kay Brennan, pero kailangan niya munang unawain ng ama. Sigurado naman niyang maiintindihan iyon ng kanyang asawa. Brennan, huwag mo sanang sukuan si Dad. Hanapin mo ko, love. Hihintayin kita. Bulong niya sa sarili at ipinanalangin na sana ay magawa na silang patawarin ng ama. 2 buwan din ang matuloy lumipas, at sa pagdaan ng mga araw ng pangungumbinsi ni Fiona sa ama, tila babingi ito. Kaya pinanghihinaan na siya ng loob. Sobra-sobra na siyang nangungulila sa asawa. Kaya kahit ayaw ng kanyang ama, gagawa siya ng paraan para makita si Brennan. Hindi niya ito magawang tawagan dahil ipinaputol ng kanyang ama ang telepono nila sa rest house. Tanging radyo lamang ang gamit doon at bantay sarado rin siya ng kanyang yaya na sinadya pa ng kanyang ama na isama roon. Malungkot na gumising si Fiona isang umaga. Ang bigat ng pakiramdam at sakit ng puso ay damang-dama niya. Pero kahit tinatamad siyang bumangon, pinilit pa rin niya ang sarili. Ilang linggo na rin kasing masama ang kanyang pakiramdam, kaya parang ayaw na niyang magkikilos. Gusto niya ay nakahiga lang palagi at natutulog. Fiona, handa na ang almusal. Bumangon ka na riyan. Anang yaya sa linya. Opo, ya. Pagtayo niya, bigla siyang napakapit sa gilid ng kama nang makaramdam ng pagkahilo. Muli siyang bumalik sa pagkakaupo at tinansya ang sarili. Nang umayos ang pakiramdam, saka lang siya muling tumayo. Mukhang nagkakasakit na yata ako, Brennan. Kailan mo ba ako pupuntahan dito? Bakit ang tagal mo? Miss na kita. Mahina niyang tanong at muli na namang naiiyak. Araw-araw talaga siyang umaasa na mahahanap siya nito. Pagkatapos niyang ayusin ang sarili, lumabas siya sa kanyang silid at tumuloy sa kusina. Hindi pa man siya nakakalapit sa lamesa nang magtatakbo siya sa lababo. Doon ay nagduduwal siya. Anong nangyayari sa iyo at kay aga-aga ay nagsusuka ka, anak? Napalapit sa kanya si Yaya Salim. Masuyo nitong hinagod ang likuran niya. Hindi ko po alam, ya. Ilang linggo na ring masama ang pakiramdam ko. Dahil ba yan kay Brennan? Nako, ikaw na bata ka. Kung ano-ano talagang pinagkagawa mo. Ayan tuloy, sa halip na maayos, nagalit pa ang daddy mo sa'yo. Bakit kasi pinangunahan mo yung ama? Naparusahan ka tuloy niya. Please, ya, wag mo na akong pagalitan. Masama na nga pakiramdam ko, pinagagalitan mo pa ako. Kota na ako sa paninermon lagi ni Dad at pag-i-ignore sa mga request ko. Kampihan mo naman ako kahit kapag wala lang po siya. Sumimangot ang kanyang yaya. Oo na, pinangangaralan lang naman kita, anak. Pero hindi kaya buntis ka? Kung nadulas man ito o hindi, bigla siyang kinabahan. Wala sa loob na nagkatinginan silang dalawa. Wag mong intindihin ang sinabi ko, Fiona, anak. Lumabas lang yun sa bibig ko basta-basta. Pero hindi na yun napanatag ang kalooban niya. Mabilis siyang pumasok sa loob ng kanyang silid at tinignan ang kanyang napkin doon. Wala pa yung kabawas-bawas, samantalang regular naman siyang magka-period. Ngayon lang niya naisip yun dahil okupado ang isip niya sa pag-iisip lagi sa asawa. Hindi nga kaya buntis ako? God, bakit hindi ko yun agad naisip? Kausap niya sa sarili. Napatingin siya sa sarili habang binibilang sa isip kung ilang buwan na ba mula noong huling may nangyari sa kanila ng kanyang asawa. Pagkatapos, itinaas niya ng bahagya ang damit at tinignan ng intis na tiyan. Di naman niya yun kasabay ng pangilig ng kanyang luha. I'm sure that I'm pregnant. I have a baby in my tummy. I am carrying our baby. Brennan, my love. Humihikbing wika ni Fiona sa sarili. Hindi niya napigilan ng maiyak dahil sa excitement na magkakaroon na sila ng anak ng lalaking pinakamamahal. Mabilis niyang pinalis ang mga luha at tinignan ng kanyang yaya na alam niyang nakasunod sa kanya. Please, ya, kahit ngayon lang, ipahiram mo naman sa akin yung cellphone mo. Maawa ka na sa amin na magiging anak ko. Please? Alanganing umiling ang kanyang yaya. Ang mabuti pa, kausapin mo ang iyong ama. Sa kanya ka magsabi. Yaya, hindi ka ba naaawa sa akin? Lalaki ang ano kong walang ama at ayoko mangyari yun. Naroon na ako, Fiona. Ipahihiram ko sa iyo ang telepono ko, pero ang daddy mo muna ang tawagan mo bago ang asawa mo. Sigurado naman akong lalambutin ng puso nun lalo na kapag nalaman niyang magkakaapo na siya. Tumango siya.
Iniabot naman sa kanya ng Gina ang cellphone nito. Lumabas siya ng villa. Tinungo niya ang dalampasigan at doon tinawagan ng ama. Sinabi niya rito ang kalagayan niya. Kaya naman sa oras ding yon ay sinabi nitong pupuntahan siya doon. Pagkatapos matawagan ng ama, ang numerong sa ulado na ng puso niya ang sunod niyang tinawagan. Napakunot pa ang noo niya nang marinig ang nagring na cellphone. Hindi kalayuan sa kanya. Pero hindi niya yun pinansin. Ang tanging gusto niya ay ang marinig ang tinig ng kanyang asawa. Ilang ring ang kanyang narinig nang may sumagot doon. Brennan, this is Fiona. I missed you. How are you, love? Humihigbing wika niya. I missed you too, Fiona. Nanlaki ang mga mata ni Fiona. Pagbaling niya sa kanyang likuran ay nakatayo na roon si Brennan. Hawak ang cellphone nito habang kausap siya. Brennan! Walang sabi-sabing niyakap ito ni Fiona nang mahigpit kasabay ng pag-iyak. Hindi niya alam kung paano natukoy ng kanyang asawa ang kinaroroonan niya. Pero hindi na yun importante. Ang mahalaga ay naroon na ito sa harapan niya. I'm sorry kung natagalan akong hanapin ka. Masyadong mahigpit ang daddy mo at pinahirapan talaga niya ako. Anong ibig mong sabihin? I convinced him. Alam mo namang hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. Kaya ginawa ko lahat para mapatawad niya ako. At anong pinagawa niya sa'yo? Nahihimigan ni Fiona sa tinig ni Brennan na may hindi magandang ginawa ang daddy niya at gusto niya yung malaman. Nagkamot muna sa ulo si Brennan bago sumagot. Ginawa niya akong katulong. Para raw maramdaman ko rin yung pakiramdam na ginawa kitang katulong noon. What? Ginawa niya yun sa'yo? I swear, hindi ko siya kakausapin ng ilang araw dahil dyan. Don't be, love. Nagawa ko naman ang gusto niya kaya nga naririto na ako. Alam mo namang sanay ako sa gawaing bahay, di ba? Kaya easy lamang sa akin yun basta ang kapalit ay makakasama kang muli. Nagpaalam na rin ako sa kanya na pakakasalan kitang muli. Nasabi ko na rin to sa pamilya ko. Nauna lang talaga ako sa kanila na pumarito dahil miss na talaga kita, love. Gustong gusto na kitang makita at mayakap. Sobra ako nang ulila sa'yo ng ilang buwan. Mahabang tura nito sabay yakap at halik sa noo ni Fiona. So, ibig sabihin, hindi na pala galit si Daddy kanina nung tawagan ko? Tumango si Brennan. Nung isang araw pa siyang okay sa atin. May blessing na niya tayo, love. Nasettle na rin namin ang utang niya. Business partner na namin ng daddy mo. Nung isang araw pa rin sana dapat ay naririto na ako. Pero may mga inaasikaso pa ako sa negosyo at kasal natin. Nang malaman ko kasi na dito kanya dinala, naisip ko na dito na rin tayo magpakasaluli. Kaya sinabihan ko na ang aking pamilya na sumunod agad dito. In fact, your dad was already in town. Inayos ko ng lahat, love. Oh, Brennan. Thank you. Hindi mo alam kung paano mo ako pinasaya. You really did everything just to be with me. Maluhaluhang sambit niya. Of course, love. Hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. Hindi. At pagkasabi niyon ay niyakap siyang muli ng mahigpit ni Brennan. Ilang sandali rin silang nanatili sa ganoong posisyon bago siya nito pinakawalan. Pero para lang si Eileen ang nagbabagang halik sa labi. Walang pag-aalinlangang tinugon naman yun ni Fiona. She missed her husband. She missed Brennan so much and she can't... Mabilis niyang inilayo ang sarili dito. Why? May problema ba, wife? Humiti siya ng matamis. Sa halip na sumagot ay kinuha niya ang kamay nito. Idinampi niya yun sa impis niyang tiyan. Nagsulubong ang mga kilay ni Brennan. Takang pinaglipat-lipat nito ang tingin sa kanya at sa tiyan niya. Hello there, Daddy. Anyang pinaliit ang tinig. Laglag ang panga at tulalang nakatingin lang ito sa kanya. Ni hindi ito kumurap ng ilang sandali. Natawa siya ng malakas. Your expression is so priceless, hubby. I wanted to capture it pero wala akong dalang camera. Kinuha ni Fiona ang cellphone sa bulsa ng asawa at madaling kinuhanan ito ng picture. Doon naman natauhan si Brennan. Don't joke on me like that, my wife. Hindi nakakatuwa. Kahit kailan nga talaga ang slow mo, Mr. De La Vega, no? Mukha ba ako nagbibiro? Muli, hindi nakaimik si Brennan. Para na naman itong natuklaw ng ahas. Hinawakan ni Fiona ang magkabilang pisngi nito. Pagkuway ginawaran ng mabilis na halik sa mga labi. You are indeed going to be a father soon. Congrats, my love. Kumurap-kurap si Brennan. Nangilid ang mga luha nito. Are you sure? Magiging tatay na talaga ako? Ngumiti si Fiona. Oo nga. Gusto mo bang ulit-ulitin ko pa?
Kaya ako tumawag sa'yo kanina para sana ipaalam na magiging tatay ka na. Pero, yes! Magiging tatay na ako! Sigaw ni Brennan na nakataas pa ang dalawang kamay paharap sa dagat. Pagkatapos, humarap ito kay Fiona at mabilis na yumukod. Masuyong halikang iginawad nito sa tiyan niya. See you soonest, little one. We're so excited to see you. Wika pa nito. Napuno ng pagmamahal ang puso ni Fiona sa nakita. Alam niya na magiging isang mabuting ama si Brennan. Alam niyang magiging isang mabuting ama at asawa ito sa kanila ng magiging anak nila. Hindi naglipas sandali ay dumating na rin doon ang kanyang ama. Ang inis niya rito dahil sa pang-aalila nito kay Brennan ay nawala na ng tuluyan. Nakita kasi niya na maayos na talaga ang samahan ng dalawa at masaya itong malaman na magkakaapo na ito. That night, pamilya naman ni Brennan ang dumating. Dala ng mga ito ang isusuot niyang wedding gown na simpleng-simple lang naman ang tabas, pero silk. Spaghetti strap yon at nilagyan lang ng slit ang magkabilang gilid. Kinabukasan habang lumulubog ang araw, muli silang nagsumpaan ni Brennan, saksi ang kanilang buong pamilya. Ngayon naman na ipahayag niyo sa isa't isa ang inyong mga nais sabihin. Anang pare nag-officiate ng kanilang kasal. Brennan, ikaw ang mauna. Wika ng pari. Nanginginig ang kamay ni Brennan na pinisil ang palad ni Fiona. Fiona, nasabi ko na to sa'yo noon. Na noon pa man ay mahal na kita. Kaya handa akong pagsilbihan ka ng buong-buo habang buhay. Magiging isang alipin mo ko. Alipin ng pagmamahal ko sa'yo. Kaya ipinapangako ko sa lahat ng mga naririto at sa'yo mismo na hindi kita sasaktan. Wala akong ibang gagawin kundi ang mahalin ka at ang magiging anak natin. Ikaw lang ang pipiliin ko araw-araw, kahit na nga ba minsan ay makulit ka. Ikaw lang din ang palagi kong pipiliin kahit na wala kang alam sa gawaing bahay. Kaya ko naman yung gawin para sa ating pamilya. Ikaw lang ang pakamamahalin ko, Fiona. Ngayon at kung may susunod pang buhay. I love you, Mrs. Fiona Santangel de la Vega. Nanginid ang mga luha ni Fiona sa narinig. Touch na touch siya sa sinabi ng kanyang asawa. Ikaw naman, Fiona. Muli ay tura ng pari. Huminga ng malalim si Fiona bago humiti kay Brennan. Brennan, salamat. Salamat sa lahat-lahat. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa kabutihang pinakita mo sa akin. Salamat dahil kahit makulit at may pagkapasaway ako, nagtiyaga ka pa rin turuan ako. Salamat dahil tinuruan mo ako magmahal. Salamat dahil pinili mo ako. At salamat dahil alam kong hindi mo ako iiwan kahit anong mangyari. Salamat dahil kahit wala akong alam sa gawaing bahay, tanggap mo ako. At kahit harangan ka man ni Daddy, gagawa ka pa rin ng paraan para makasama ako. Maraming salamat, Brennan. Mahal na mahal kita, aking asawa. Pangako ko na habang buhay kitang mamahalin at sasamahan. Malakas na suminghot si Brennan. Pigil na pigil nitong huwag maiyak. Si Fiona naman ay ganoon din. At ngayon, inihahayag ko, saksi ang lahat ng naririto, na ikaw, Brennan, at Fiona ay mag-asawa na. Maaari mo nang salyuhan ng pag-iisa niyo, Brennan. Ngumiti ng pagkatamis-tamis si Brennan. Dahan-dahan nitong inilapit ang mga labi kay Fiona. Pero hindi pa man naglalapat ang mga yon nang mapayuko siya ay bigla siyang naduwal. Tutop ang bibig na napatingin siya kay Brennan, habang nagtatawanan naman ang mga tao sa kanilang paligid. Love, nag-toothbrush ako kanina. Pabirong sabi ni Brennan. Sorry, si Bibi lang to. Ulitin na lang natin, love. Wika niya bago muling umayos ng tayo. It's okay, love. I understand. Muling tinawid ni Brennan ang pagitan ng mga mukha nila. Pero mukha rin nag-iinarte ang anak nila sa tiyan niya dahil muli siyang naduwal. Malakas na halakhakan at kansyawan ang inabot ni Brennan sa nakapaligid sa kanila. Nako, Brennan, anak. Mukhang may kaagaw ka na sa asawa mo. Maganda ka na ngayon pa lang. Hindi ka niyan patutulugin. Tinan mo't ayaw ka niyang pahalikin kay Fiona. Biro ni Mr. De La Vega sa anak. Ganyan nga, apo ko. Dramahan mo ang madrama mong ama para magtanda. Wika naman ng ama ni Fiona. Napakamot na lang sa ulo si Brennan bago niyakap ng mahigpit si Fiona. Ganito na lang muna, love. Marami pa naman tayong oras para sa halik na yan. Hayaan na lang muna natin si baby. Mukhang pinagtitripan si Daddy. Sabi ni Brennan. I love you, Brennan. Both of you. I love you to love and our baby forever.
Nagpalakpakan ng kanilang pamilya at halata sa kislap ng mga mata nila ang kasiyahang hindi mapapantayan. Lumipas ang maraming taon ay masaya pa rin nagsasama sina Brennan at Fiona kasama ang kanilang panganay na isang babae. Malapit na rin nilang makasama ang pangalawa nilang anak dahil buntis ulit si Fiona. Umaasa sila na lalaki na ang ikalawa nilang anak. Ang totoong pagmamahal nga naman, lumipas man ang maraming taon at harangan man ng sibat, ay hindi magpapatalo, maipaglaban lang ang wagas na pagmamahalan. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.